epekto ng gising sa gabi at tulog sa umaga. Nung araw na si Daphne Jane Aguilar, 24 anyos, sa Intensive Care Unit o ICU. Bata pa niya para ma-ICU, no? Tinubuhan na agad siya sa ICU. Anay daw ang daing ni Daphne na dumadalas ang pagsakit ng kanyang ulo. Again, headache, napakarami pong sanhi niyan. Meron tayong tinatawag na primary headache. Ito yung tinatawag nating migraine. Baka meron lang na-stretch lang yung mga muscle mo dyan, tumitigas lang. Meron din naman tayong tinatawag na secondary headache. Merong underlying cause. Kumbaga, merong ibang dapat imbestigahan sa katawan ng tao kung bakit sumasakit. Pwedeng merong infection sa paligid ng utak. O kaya naman masyadong mataas yung BP. Pwede rin namang merong bukol sa loob ng utak. Pwede rin naman yung mga aneurysm. Pina-check up namin siya, ang sabi migraine daw. May resita na gamot. Ininom niya, nawala. Then until a week, sabi niya masakit na naman. 4 days siya hindi nagtrabaho. Tapos may lagnat, nagsusuka na yun. Dinala sa hospital. Pagdating ng hospital, tinest ng test. Until pagkagabi, nagsisisure na siya. Again, ito po yung mga dahilan, no, kung bakit kami mga doktor medyo maraming katanungan sa inyo kapag kayo nagpapacheck up sa amin. So, tinatanong namin gaano nakatagal, okay, kailan unang naramdaman, ano yung mga kasamang sintomas ng headache mo, naduduwal ka rin ba, may kasama bang lagnat, may kasama bang panghina ng katawan, kasi inaalam po natin kung ano ba talaga yung nagsasanhi ng headache nyo. Katulad dito sa nangyari kay ma'am, yung una, several weeks ago, masakit yung ulo, tapos binigyan ng gamot, nawala. Pero after nun, bumalik yung pagsakit ng ulo. I think naging mas severe kasi hindi na siya nakapasok for 4 days. So yung pain niya nagiging progressive, gumagrabe, umaabot ng several weeks. Tapos may kasama na rin daw lagnat, tsaka pagsusuka. So kapag ganyan yung mga naramdaman nyo bukod po sa sakit ng ulo, dapat bumabalik po agad kayo sa doktor. Baka kailangan ng MRI or CT scan or baka kung ano pang kailangan laboratory yung gawin para sa inyo. 8 beses nang nag-seizure si Daphne na tumatagal ng 25 minutos. Tagal ng seizure niya. Matapos ma-CT scan, saka nakitang may pagdurugo na pala sa utak si Daphne. Pero hindi pa malinaw kung saan at paano ito nangyari. Pero posibleng factor daw ay stress sa trabaho. By the way, yung brain po natin, wala po yung pakiramdam. Kahit sundutin mo ng ballpen yung utak mo, wala kang mararamdam ang kirot. Ang nakaka-feel ng kirot po is yung balot ng utak or yung meninges. So kung meron kang pagdurugo sa utak, natatamaan yung balot or yung meninges, yun yung nagkakos ng pain. So nasabi rin ni ma'am na after several days, nag-seizure, no? Nangingisay, tumitigas yung katawan, hindi makontrol yung panginginig ng katawan. So kapag ganyan po yung nafe-feel ng mga pasyente, ibig sabihin meron pong diferensya talaga sa brain. Nagsisend kasi ng sobrang daming signal yung utak papunta doon sa muscle, sa katawan, kaya siya ganun, kaya siya tumitigas. So hindi po yun normal. Yung utak niya may dugo dito sa right side and sa left side may dugo po, nag-scattered yung dugo. Medyo kalat po yung pagdurugo, no, kasi left and right. Kadalasan sa mga nakikita ko, pag maliliit lang, one-sided lang, either left lang or right lang. Pero yan, kung kabilaan, na i-imagine ko, kalat na yung dugo eh. Sa mga gantong edad po, no, 20 to 30 years old, babae, healthy, walang ibang sakit, working class. Tapos biglang sumakit yung ulo. Dinidescribe nila to na ito na yung pinakamasakit na headache na naramdaman ko sa buong buhay ko. Very typical po yan for ruptured aneurysm. Ibig sabihin, pumutok yung aneurysm. I'm not saying na yun yung nangyari sa pasyente. Hindi ko siya nakita personally. Pero common na common po yan sa gantong edad. Another evidence is meron ngang pagdurugo sa utak nakita sa CT scan. Sa normal na tao, ganito po yung itsura ng brain natin sa CT scan. So, kita nyo po dyan yung mga kulubot-kulubot, yung mga tiklop-tiklop ng brain dyan. Normal po yan. Kapag naman po nagkaroon ng pagdurugo, ganito yung itsura niyan. Nakikita nyo yung mga puti-puti. Yan. Yung mga puti dyan sa CT scan, yan po yung dugo. So, kapag may ganyang kulay po, yung CT scan nyo, posible na meron kayong pagdurugo sa utak. Pwede rin po yung mangyari sa mga pasyenteng merong arteriovenous malformation. Medyo kamukha yan ng history. Bata, wala namang ibang sakit, tapos biglang nahimatay, biglang sumakit yung ulo. Ang nangyari po sa AVM or arteriovenous malformation, mali po yung mga ugat nyo sa brain. So, kapag mahina po yung ugat nyo sa brain, pwedeng pumutok po agad yan. Kalat yung dugo sa paligid ng utak nyo, pwedeng sumakit yung ulo, pwede may matay, pwede pong mangyari yung katulad dito kay ma'am. Sa mga pasyenteng may pagdurugo sa utak, pwede po yan bigyan ng gamot para kahit papano mabawasan yung pagdurugo sa utak. Or baka pwede pong operahan yung brain nyo para talagang tatanggalin na po yung mga kumalat na dugo. Okay? Depende sa kung gaano karaming dugo. Single mom pa naman si Daphne, kaya hirap ang kanyang mga kamag-anak kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang 4 na taong gulang
bulag pa lang na anak. Ang hinahanap, ma'am, sabi lang namin nag-work pa. Kawawa talaga ang bata, ma'am, kasi ang sabi niya, excited niya makita yung mama niya. Hindi. Dok, ano yung mga senyales na medyo delikado yung headache na nararamdaman namin? Okay, again, meron tayong primary headache, yan yung mga migraine, yan yung mga musculoskeletal, pwede gamutin, pwede mawala ng kusa. Meron tayong mga secondary headache, yan yung mga dapat mas imbestigahan. Pag meron kayo ng mga to, dapat magpa-check na po sa doktor. Kung yung headache nyo ay first time, never kayo nakakaranas ng headache, pero ngayon first time na sobrang sakit at hindi kayo makatulog, madidescribe nyo na yun na yung pinakamasakit na headache na naramdaman nyo, magpa-check na po agad sa doktor. Kung yung headache nyo ay may kasamang panghihina ng katawan, pagngiwi ng labi, paglalaway, panlalabo ng paningin, magpa-check sa doktor. Also, kapag yung BP nyo po ay hindi nababantayan, kaya hindi po naiinuman agad ng mga pang high blood, laging above 160, and kung meron pong kasamang pagbabawas ng timbang, and kapag medyo may edad na kayo, mga 50 years old and above. Kung ganyan po yung karakteristik nyo, maganda po na wag titiisin yung headache, ipatingin na agad sa doktor. So, kung babasahin po natin yung mga comments sa video, sabi ni Yana, lagot na naman ako sa magulang ko pag nakita ko to. Sabi ni Presidente, there must be another reason, not just the sleeping pattern. Sabi naman ni Bastardo Uno, call center left the group. Yan. Kasi yung title ng video, epekto ng gising sa gabi at tulog sa umaga. Dok, may epekto ba talaga yan? Ito ba talaga yung nagkukos? Kasi yung trabaho ko, gising ako sa gabi, tulog ako sa umaga. Hindi po yung direktang nagkukos. Kung gising kayo sa gabi, tulog kayo sa umaga, hindi po automatic na magkakaganto po yung kalagayan nyo. Pwede pong mag-contribute, lalo na kapag medyo stressful yung trabaho, laging kulang sa tulog, sinasama ng bisyo, ng alak sigarilyo, pwede mag-contribute, pwedeng risk factor, pero hindi siya pwedeng mag-direktang magkakos. Again, yung mga nabanggit ko, aneurysm, yung mga arteriovenous malformation kanina, pwede kasing namamana yun, pwedeng tumatakbo sa pamilya, hindi makontrol na high blood. Wala naman po dapat ipagkaalala kung kayo po ay night shift sa trabaho. Pwede po kayo maging healthy pa rin. Basta, consistent po yung oras ng tulog nyo sa umaga, pag-uwi nyo, at oras ng gising nyo sa gabi kapag papasok na kayo. Kunyari, yung trabaho nyo ay 10 p.m. to 6 a.m. araw-araw. So, dapat gising ka na niyan ng 9 p.m. Okay? Every day, dapat 9 p.m. yung gising mo. Tapos, kung makakauwi ka ng 7 a.m., pwede ka mag-relax, pwede ka kumain, tapos matutulog ka na dapat niyan ng 9 a.m. Every day, ganun yung tulog mo. Hindi naman po dapat sundin yung oras na sinabi ko. Basta dapat consistent. And dapat yung duration or yung haba ng tulog mo at least 7 to 9 hours. Pinakamaiksi na yung 7 hours. Kung papaabutin ng 6 hours lang. Kung 9 hours yung tulog mo, mas maganda, mas mahaba, mas nakaka-recover yung katawan. Again, yung gising sa gabi, tulog sa umaga, hindi siya pwedeng mag-direktang cause, hindi siya automatic, pero pwedeng mag-contribute, pwedeng maging risk factor. So, ingat pa rin, alagaan lagi ang sarili.